matapos bawiin ng Korte Suprema ang status quo anti-order. Gas explosion sa Turkey, nakuna ng cellphone video, mahigit 20 ang sugatan. At Alec Baldwin, may sarili ng star sa Hollywood Walk of Fame. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Singil sa tubig ng Manila Water at Maynila tataas na simula ngayong araw ayon sa dalawang water concessionaire. Gagamitin ang dagdag singil para sa pagpapaganda ng kanilang serbisyo. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Todo plano na ngayon si Michelle kung paano makakatipid ng tubig ang kanyang pamilya, lalo pat magsisimula na itaas ang singil dito. Siya lang daw kasi ang katuwang ng kanyang ina sa mga bayarin sa bahay at kanilang sari-sari store. Kahit pa sabihin natin na maliit yung pagtaas na mangyayari sa bawat household, yung akumulasyon niya, kumbaga sa isang taon, medyo malaki-laki din. Hindi lang yun yung iniintindi nating bayarin, diba? Kailangan bumili ng pagkain, kailangan ka magbayad ng ilaw. Depende sa laki ng konsumo ang dagdag singil sa tubig. Ang Manila Water customers na kumukonsumo ng di higit sa 10 cubic meters kada buwan, may higit piso ang madadagdag sa monthly bill. Pero ang karamihan ng mga customer na kumukonsumo ng humigit kumulang 30 cubic meters ng tubig, 58 pesos ang dagdag sa buwan ng bayarin. Dahil Manila Water customer si Michelle, pinakompute namin kung magkano ang posibleng maging bayarin niya sa tubig. Ang dating mahigit 750 pesos na monthly water bill, posible raw umabot sa 825 pesos ayon sa Manila Water. Para naman sa mga customer na Maynilad, halos 2 piso ang dagdag na babayaran ng mga kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan. Pero ang nakararaming customer na nasa 30 cubic meters ang konsumo kada buwan, halos 61 pesos ang itataas ng monthly bill. Paliwanag ng Maynilad at Manila Water, taong 2008 pa nakaschedule ang taas singil. 11 pesos nga raw dapat kada cubic meter ang dagdag singil, pero para hindi mabigla ang milyon-milyon nilang customer, pautay-utay na itataas ang singil sa loob ng 5 taon. Ayon sa Manila Water at Maynilad, ang kikitain nila sa dagdag singil magagamit naman sa pagpapaganda ng serbisyo nila. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Tawag din po ng balita yan, makakausap natin live sa studio si Jeric Sevilla, Manager for Corporate Communications ng Manila Water. Jeric, good morning. Good morning sa'yo, Arnold at Rhea. Dun sa, di ba ito'y serye ng mga nauna na ring pagtaas? Ito yung parang installment. Hindi ito ngayon lang di ba? Hindi, totoo yun. Yung, para malinawan lang Kung matatandaan natin, taong 2008, noon talaga tayo binigyan ng pamahalaan through MWSS ng adjustment. Pero noon, medyo malaki yun mga 11 pesos na mahigit para sa basic charge per cubic meter. So ang ginawa natin, hinati natin ito sa loob ng 5 taon to start ng 2008 hanggang 2012. So ito second phase to? Kaya kung tutuusin, itong 2011 adjustment ay nakatakda talaga para sa taong ito. Okay, sabi nyo yung lifeline consumer hindi maapektuhan, pero paano yung malaking pamilya o negosyo na malakihan yung konsumo? Paano ba pag ano yan? Siyempre, ang priority natin kasi sa adjustment is to make sure na yung 67% ng ating customers which comprise the residential side, including yung lifeline customers na kumukonsumo ng 10 cubic meters ay medyo mas maliit yung tinatawag nating adjustment. Pero siyempre, kapag ikaw ay commercial or industrial user, excuse me, depende sa consumption natin, medyo mas mataas yung ating adjustment. Magkano kikitain dito ng Manila Water? Well, ito naman kasi yung whatever it is na kumbaga maliliko mula dun sa dagdag na adjustment, bumabalik din ito sa customers, Unang-una, tatlong bagay. Yung adjustment ngayon ay higit na mas mababa kung ikukumpara natin kung ikaw ay hindi nakakonekta sa network ng Manila Water at ikaw ay bumibili ng timba-timba o balde-balde na gumagastos ka ng 25 pesos per drum, mas malaki yun. Pangalawa, kung matatandaan din natin, nung nakaraang taon na tayo ay nakaranas ng matinding El Nino, ni isang barangay sa Manila Water ay hindi naman nawala ng tubig. Patunay ito ng ating commitment na kahit may El Nino o La Nina, 24/7 pa rin. At pangatlo, bumabalik ito sa mga customers sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga wastewater treatment plants na kung saan yung mga tubig mula sa kabahayan ay ating
tinitreat bago itapon sa mga ilog para ito na ay hindi makadagdag sa polusyon. Okay, so mga magkano ito pinag-uusapan natin na makukuha nyo? Well, for adjustment ng ating Lifeline customers, medyo maliit ito, 1 peso and 37 centavos. Pero yung 30 cubic meters natin, 58 pesos sa kada buwan. So, all in all, siguro umaabot ito ng may adjustment na halos 10% sa current bill. At ilan ba yung inyong suki dyan sa Ang suki natin, Manila Water? nasa 6.1 million customers tayo sa eastern zone ng Metro Manila, kasama na rin yung ilang lalawigan ng Rizal Province. Ito, ilang buwan na lang, summer na, yung water shortage ba, matitiyak nyo, hindi tayo magkakaroon? Well, sa ngayon, kahit na papunta tayo ng summer, ang level ng Angat Dam ay nasa normal range naman. Kaya yung ating pakikipagtulungan sa MWSS, National Water Resources Board, NIA at NAPOCOR, para talaga ma-optimize natin yung laman ng Angat at nang makatawid tayo nitong summer season at nang hindi na maulit yung nangyari nung nakaraang taon. Yung mga magnanakaw ng kuryente, meron din ba magnanakaw ng tubig? Meron din, no? Ito ay punishable sa Republic Act 8041 o yung Anti-Water Crisis Act natin. Nakasaad dito lahat ng mga penalties at sanctions kapag ikaw ay nahuhuli na nagtatap ng metro o naglalagay ng mga bypass na tinatawag, yung hindi dumadaan sa metro. Lahat ito ay may kaukulang punishment under this act. Okay, hotline ulit, Jeric. Hotline natin, 1627 po para sa Manila Water for all your concerns. Kung may problema kayo sa pressure ng tubig o kalidad, kahit sa billing po, bukas po ito 24/7, 1627 yung hotline. Okay, maraming salamat, Ginoong Jeric Sevilla po, Manager for Corporate Communications ng Manila Water. Maraming salamat. Samantala, operasyon laban sa mga nagbebenta ng botsa sa mga palengke mas paiigtingin. At para tuluyang matigil ang hot meat trade, hiniling ng National Meat Inspection Service sa Senado na gawing mas mabigat ang parusa sa mga nagbebenta ng double dead na karne. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. Nitong mga nakalipas na buwan, sunod-sunod ang operasyon ng mga pulis sa mga nagbebenta ng botsa o yung double dead na karne. Pero wala pa rin kadala-dala ang ilan sa mga nangangalakal nito na tila di nauubusan ng diskarte para mailusot sa merkado ang mga bawal nilang paninda. Kaya gigil na ang National Meat Inspection Service o NMIS. Hiling nila sa Senado, tapangan ang malabnaw umanong batas kontra botsa. Tila sisiw lang daw kasi sa mga botsa vendor ang multang 1,000 hanggang 10,000 piso o pagkakakulong ng 2 buwan hanggang 1 taon na nakasaad sa Meat Inspection Code. Dapat daw gawin ng hanggang kalahating milyong piso ang multa at hanggang 6 na taong pagkakakulong ang parusa. Di raw kasi biro ang epekto sa kalusugan kapag nakakain ng botsang karne. Nariyan ang pagkasira ng tiyan, pagsusuka at pagkalason pa. This penalty had not been a deterrent to the commission or to the proliferation of this hot meat, Your Honor, in our public markets. Ang chairman ng Senate Committee on Trade and Commerce na si Senador Manny Villar, nagulat nga raw sa bulto ng mga double dead na karneng napupunta sa mga palengke. Last year, 1,341 kilos were confiscated, while in 2009, 1,595 kilos were taken away. These figures are outstanding. Pero di lang magaang parusa ang idinadaing ng NMIS. Ang mahigit 300 daw nilang tauhan, kulang na kulang umano para masusing inspeksyonin ang lahat ng palengke at katayan sa buong bansa. Pero kung gusto raw talaga ng pamahalaan na matapos na ang problema sa botsa, dapat na rin daw na amyendahan ng Republic Act 9236 at sakupin na sa batas na ito maging ang mga tao na mahuhuling nagbabiyahe, nagbebenta o kaya ay nag-iimbak ng mga hot meat. Para sa unang balita, Sherry Ann Torres reporting. Timing ng pagtataas ng pamasahe ng LRT at MRT, kinwestiyon ng mga senador. Hindi na raw dapat magpatupad ng fare hike lalo pat isa sa pribado na raw ang operasyon at maintenance ng mga tren. Narito ang report ni Ruth Cabal. Di lang daw ito kilos protesta, kundi pagbabantay na rin ng grupong bayan sa board meeting ng Light Rail Transit Authority. Baka raw kasi magkagulatan na lang at may maganap umanong midnight approval sa pagpapatupad na ng taas pasahe sa LRT Line 1 at 2.